Hi, hello, good morning mga tita. Gagawa tayo ng ganito, curry flavored risotto. Alam niyo yung risotto mga tita, yung creamy yung gohan niya, creamy yung kanin niya. Oo, more on Italian yan siya mga tita, na cheesy siya. Pero itong atin mga tita is dahil nasa Japan tayo, kaya ang gagawin natin mga tita is curry kasi madalas kami magluluto ng curry sa bahay namin ba at maraming tira-tira. So this is tita nyo mga tita, kahit hindi kayo mahilig sa ganito, panoorin nyo lang para may idea kayo. Mahilig ba kayo magluto ng curry mga tita at laging may natitira? O wag nyo yung itapon yung mga sabaw-sabaw ha, sayang yan, lulutuin natin yan. So magluto na muna tayo ng sunny side up egg mga tita. Actually mga tita, itong risotto na itong curry risotto na to, dati mga tita nung hindi pa ako buntis, by the way buntis pala ako mga tita, nung hindi pa ako buntis is nilalagyan ko siya ng cheese sa ibabaw ba, walang itlog mga tita. Kaso nga lang parang nag-iba yung panlasa ko kaya itlog yung nilagay ko. Pero sinasabi ko sa inyo mga tita, mas masarap talaga kapag ang toppings mo sa curry risotto mo is cheese talaga tapos imi-melt mo siya. Ay naku mga tita, sarap na sarap talaga ako doon dati ba, pero ngayon nagbago na. Tapos yung kanin natin mga tita, lalagyan lang natin siya ng garlic mga tita. Depende sa'yo kung magigisa ka ng garlic mo or roasted garlic ang gagamitin mo. Ako roasted garlic ang gamit ko mga tita. Tapos maglagay ka dyan ng curry. Kalahati lang muna. Huwag mong ubusin yung sabaw kasi sa pang final part, maglalagay ulit tayo ng sabaw para medyo mag-creamy-creamy siya, 'di ba? Mix mo lang siyang mabuti. Tapos lalagyan natin siya ng beaten eggs. Oo, parang gagawin natin siyang curry fried rice lang. Tapos imimix natin mabuti mga tita para medyo masarap-sarap siya. Kapag medyo kulang yung lasa para sa iyo mga tita, pwede kang magdagdag dyan ng asin or depende sa iyo kung anong ilalagay mo na mapapasarap sa panlasa mo. Pero ito kasing akin, hindi ko na nilalagyan ng ibang panlasa kasi sa tingin ko okay naman siya. Kahit hindi ka na magdagdag, okay na okay siya. Tapos dito pa lang, minimix ko na siyang mabuti at nilalagyan ko siya ng cayenne powder mga tita. By the way, yung cayenne powder na nilagay ko is medyo maanghang yan siya. Kung ayaw nyo ng maanghang, pwede namang hindi kayo maglagay ng cayenne powder dyan. Pwedeng wala lang din. Oo, as is lang siya. Ganyan na ganyan lang ba. Mix mo lang siyang mabuti para yung cayenne powder natin is mabalance yung pagkalagay doon sa kanin niya. Tapos yung apoy nyo, huwag nyo palang hinaan mga tita kasi nga magtutubig-tubig yan siya. Tapos lagyan natin siya ng paprika or red bell pepper. Depende sa kung anong gagamitin mo. Kaya natin pinahuli yung paprika para hindi siya malata-lata ba. Para pagkain natin, medyo matigas-tigas pa siya, medyo crispy-crispy pa siya. Mas masarap talaga. At kapag feel mo na half cook mo na yung bell pepper mo, ilagay mo na yung sobrang curry mo. O pagkalagay mo ng curry mo, imimix mo lang siya. Tapos na yan siya. Hindi mo na kailangang paigahin yung kanin nyo mga tita. Huwag nyong gawing fried rice ha. Ilagay natin siya sa magandang plato para maganda yung presentation natin. At dyan sa ibabaw, di ba, itlog yung nilagay ko, sunny side up egg. Palitan mo yan ng cheese, tapos tunawin mo sa oven nyo. Ay naku, ang sarap-sarap niya talaga. Sinasabi ko sa iyo, makakalimutan mo lahat ng utang mo. Thank you for watching my video. Bye!